Magandang araw po. Kung pwede po sana ay Gulayat na lang ang itawag niyo sa akin. Sa ngayon po ay may edad na ako. Pero gusto ko pa rin na maikwento sa inyo yung naging karanasan ko noong panahon na medyo bata-bata pa ako. Yung karanasan kong yon ay mahirap ipaliwanag. Puno ng kababalaghan. Nung elementary ako, sobrang hirap ng buhay namin. Magsasaka ang itang ko at ang inang ko naman ay walang trabaho. Tapos 8 kaming magkakapatid. Uso yata yung paramihan ng anak noon kahit wala namang sapat na kita yung mag-asawa. Isipin nyo naman kung paano namin na iraraos yung araw-araw. Buti na lang at maraming puno sa probinsya noon. Madalas ay naiibsan ng mga nakaw na bunga yung pagkalam ng sikmura namin. Hindi ko na iisa-isahin o idedetalye sa inyo yung mga naranasan naming hirap sa buhay nung maliliit pa kami. Basta yun ang dahilan kaya pinangako ko sa sarili ko na yayaman ako sa kahit anong paraan. Gagawin ko ang lahat. Elementary lang ang natapos ko. Hanggang doon lang talaga kami kayang pag-aralin nila inang at itang. Hindi naman kami nagdamdam basta't nagkanya-kanya na lang kaming magkakapatid ng diskarte sa buhay. Ako sumama sa kapitbahay naming nagpunta sa Maynila. Ayaw akong payagan noon ni inang pero pinayagan ako ni itang at siya ang nasunod. Lalaki naman daw ako. Sabi niya kay inang ay hayaan na lang akong mabuhay ayon sa kagustuhan ko. Kahit 16 pa lang ako noon. Yung kapitbahay namin, itago na lang natin sa pangalang Mang Luis. Sabi niya may kapatid siya sa Maynila at yun ang pupuntahan namin dahil nangako raw ito na bibigyan siya ng trabaho. Hindi pa niya alam kung anong trabaho yon, pero kahit ano naman daw tatanggapin niya. Basta makawala lang sa kahirapan ng buhay sa probinsya. Si Mang Luis ay nasa 30 pa lang yata ang edad noon. Hindi ako sigurado, basta mga ganon. Ako lang sa magkakapatid ang napalayo sa amin. Habang palayo nga ako ay pinigilan ko yung sarili ko na maiyak kasi nalulungkot din naman ako. Mas nanaig lang talaga sa akin na makaahon kami sa hirap kaysa sa kagustuhan kong makasama yung pamilya ko. Pagdating sa Maynila ay pinakilala agad ako ni Mang Luis sa kuya niya na tawagin nating Kabo. May pasugalan sa loob ng bahay niya. Malaki yung bahay niya at marami ring tao. Labas-masok yung mga tinatawag niyang kliyente. Hindi ko alam yung tawag sa trabaho na binigay ni Kabo kay Mang Luis. Basta alam ko, araw-araw na umaalis si Mang Luis. Ako naman ay ginawang tagalinis ng pasugalan, pati ng bahay na rin. Pero bawat kilos ko naman ay inaabutan ako. Naging patas ako noon sa paghahanap buhay para kina inang at itang sa probinsya. Tapos lagi rin akong dumaraan sa simbahan na walking distance lang sa bahay nila Kabo. Kapag inutusan ako sa palengke o may sisingilin ay matik na sasaglit ako sa loob ng simbahan at magdarasal. Yun ang turo ni inang, laging magdasal. Doon ko nga nakilala si Roan. Nagtitinda naman siya ng sampagita. Isang beses ay bumili ako sa kanya at doon na nag-umpisa yung pagkakaibigan namin. Tuloy lang ako sa pagsisikap dati hanggang sa sunod-sunod na dumating sa buhay ko ang problema. Una, nagkasakit daw si itang kaya hindi makapagtrabaho sa bukid. Tapos yung kapatid kong bunso ay tinamaan ng kidlat, hindi nakaligtas. Wala pang 1 buwan ang nakalipas, yung 2 kapatid ko namang babae ang sunod na nagkasakit dahil sa kinain nilang hindi kilalang bunga sa gubat. Kinailangan nilang ma-ospital. Kaya ako nabaon sa utang kay Kabo, kakapadala sa kanila para makatulong. Basta ang daming pangyayari noon na puro kamalasan. Kinwestiyon ko ang Diyos. Sabi ko, bakit puro hindi magagandang pangyayari ang ganti niya sa pagsisikap ko? Wala naman akong kasalanan sa kanya. Nagdarasal naman ako lagi. Kahit ganun na masama ang loob ko ay nagdasal pa rin ako. Baka sakaling pakinggan niya ako. Pero ang naging tugon pa niya ay ang pagkuha niya kay inang.
Bigla na lang daw tumumba habang naglalaba sa poso. Tapos ayun na, hindi na rin nakaligtas si inang. Napilitan akong umuwi ng probinsya namin noon. Sabay dalaw ko na rin sa bunso namin na nauna nang sumakabilang buhay. Hindi kasi ako nakauwi nung namatay ito dahil sa dami ng pinapagawa sa akin ni Kabo. Nung nasa bahay na nga ako, nakita ko yung laki ng inihulog ng katawan ni Itang. Tapos naawa rin ako sa itsura ng mga kapatid ko. Kaya nung bumalik ako sa Maynila, may galit na sa dibdib ko. Total wala rin namang nangyayari sa pagdarasal ko at puro kamalasan lang din ang inaabot ng pamilya ko. Kaya pipilitin ko na lang na baguhin ang takbo ng buhay ko nang hindi humihingi ng tulong sa tinatawag nilang Panginoon. Dahil naging masunuri naman ako kay Kabo, kaya ginawa niya akong kanang kamay niya. Noon ko natuklasan na marami pala siyang hindi patas na gawain. Kaya pala ang dami niyang pera. Isa-isa niyang tinuro sa akin at sa pagdaan ng panahon, nung namatay si Kabo ay ako na ang pumalit sa kanya. Doon naman nagsimulang bumigat ang loob sa akin ni Mang Luis dahil hindi niya matanggap na mas pinaburan ako ng kuya niya kaysa sa kanya. Malakas na yung loob ko nun. Nasa punto na ako ng buhay ko na wala na akong kinikilala. Lalo pa at minana ko maging yung mga tauhan ni Kabo. Hindi na rin ako tumanaw ng utang na loob kay Mang Luis. At sa galit ko sa lagi niyang pagkontra sa akin, ay gumawa ako ng paraan para maalis siya sa landas ko. Alam niyo na siguro ang ibig kong sabihin. Dahil marami na akong koneksyon noon, kaya hindi ako nakulong. Madalang pa sa patak ng ulan yung pag-uwi ko sa probinsya namin. Hindi naman ako nagkulang ng binibigay na pera kina Itang at mga kapatid ko. Pero si Itang, hindi rin nagkulang at sobra-sobra pa ang ginawang pangangaral sa akin. Kulang na nga lang basahan ako ng Biblia para lang mabalik ako sa katinuan. Kaya sa halip na mamalagi pa ako ng ilang araw doon, ay umalis na rin agad ako. Nakakairita yung mga sermon ni Itang nung malaman niya yung mga pinaggagawa ko sa Maynila. Hindi lang si Itang ang naninermon sa akin. Maging si Roan din na noon ay nobya ko na. Hindi siya sang-ayon sa mga ginagawa ko. Magbalik loob daw ako sa Diyos. Pero nakikinabang din naman siya sa mga kinikita ko. Isa pa, bakit ako magbabalik loob sa Diyos? Nung panayang dasal ko at pananalig ay puro kamalasan lang ang inabot ng pamilya ko. Samantalang nung bumitaw ako sa kanya, ay doon nagsimulang guminhawa ang buhay ko at marami pa nga akong dinamay sa pag-angat ko. Sabi naman ni Roan, marami nga akong nabiyayaan ng pera ko, pero marami rin ang buhay na sinira ko sa pagpapatuloy ko sa mga hindi magandang gawain ng grupong dati ay kay Kabo. Kapag gano'n na nagkakaroon kami ng pagtatalo, ay nagbibingi-bingihan na lang ako. Tapos ay tatalikuran ko siya. Basta nung panahon na yon, bulag ako at bingi sa katotohanan. Wala akong ibang pinaniniwalaan kundi ang pera. Natatandaan ko madaling araw yon nung bigla akong mapabalikwas ng bangon. Nagulat ako kasi ang dilim ng paligid. Nagpalinga-linga ako. Kumapaka pa ako. Wala akong makita kundi kadiliman. Nasa isip ko ay baka nawalan ng kuryente. Nakapako naman yung kama ko pero hindi ko ito maaninag. Humakbang ako. Kinapa ko rin yung pinto habang tinatawag ko yung tauhan kong si Max. Walang sumasagot. Nung mahawakan ko yung doorknob ay binuksan ko yung pinto. Kinabahan ako nung madilim na paligid din ang sumalubong sa akin. Wala ni katiting na liwanag, kaya wala rin akong maaninag na kahit ano. Sumigaw ako ng sumigaw, pero walang sumasagot sa akin. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Kinusot-kusot ko yung mga mata ko. Alam kong hindi naman ako nabulag, pero mas madilim pa sa brownout yung nakikita ko.
Takang-taka talaga ako sa mga nangyayari. Tapos bigla ko na lang narinig yung nakakapangilabot na boses. Tinatawag ako nitong amo, tulad ng tawag sa akin ng mga tauhan ko. Hindi pamilyar sa akin yung boses. Paglingon ko ay nakita ko ang isang nakakatakot na nilalang na nasa likuran ko. Isang demonyo. Ganon na ganon ang itsura niya sa alam nating itsura nito. Maitim, may buntot at may sungay. Nakatayo siya at nakangisi sa akin. Sa takot ko ay tatakbo sana ako kahit wala akong makita. Pero pagpihit ko patalikod sa demonyo ay bumulaga naman sa akin ang napakarami pang katulad niya. Sila lang ang nakikita ko sa kadilimang yon. Isa lang ang lumalabas sa bibig nila. Amo. Paulit-ulit nila yung sinasabi na sinasabayan nila ng nakakapanayong balahibo na mga halakhak. Nagsisigaw ako. Muli akong napabalikwas ng bangon at sa pagkakataong yon ay nakita ko na yung mukha ni Max. Ginigising ako. Panay ang tawag din niya sa akin ng amo, tulad ng nasa panaginip ko. Sabi niya narinig daw niya akong umuungol ng malakas na parabang binabangungot, kaya pumasok na raw siya sa kwarto ko. Buti na nga lang daw at naiwan ko itong hindi nakakandado. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam ang mararamdaman ko nung mga oras na yon. Narinig ko pang sinabi ni Max na kailangan ko nang mag-ayos dahil may lakad kami ng 10:00. May kausap daw kami sa pier, pero hindi pa rin ako tuminag. Ibang klaseng takot kasi yung naramdaman ko sa panaginip na yon. Napakatinding bangungot. Baka kung hindi ako ginising ni Max ay talagang natuluyan na ako sa bangungot na yon na parang totoong-totoo na nangyari sa akin. Kahit ganoon ang takot ko ay hindi ko pa rin naisip na magdasal. Sabi ko sa sarili ko, nagkataon lang siguro na nanaginip ako ng masama. Lahat naman siguro ng tao ay nananaginip ng masama paminsan-minsan. Nung ikwento ko yon kay Roan habang kumakain kami, sinabi niya sa akin na senyalis na raw yon na kailangan ko nang magbalik loob sa Panginoon. Pinagkibit balikat ko lang ang sinabi niya. Nagpatuloy pa rin ako sa mga gawaing hindi patas sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Ang importante sa akin ay nagkakamal ako ng salapi. Nung sunod na uwi ko nga ay halos hindi na ako kinausap ni Itang. Para bang iniiwasan nila ako, pati yung mga kapatid ko. Sabi pa ni Itang, hindi ko na sila kailangang padalhan ng pera. Sapat na raw ang naitulong ko sa kanila. Nakabili na ako ng bahay at lupa para sa kanila. May mga trabaho na rin naman yung mga kapatid ko, kahit maliit ang kita. Hindi ko sila maintindihan. Parang sa kabila ng naitulong ko ay ako pa yung lumalabas na masama. Kung sa bagay, may punto naman sila. Masama talaga ako nung mga panahon na yon. Akala ko talaga ay isang beses ko lang mararanasan ng masamang panaginip na yon. Pero ilang araw lang ang nakalipas ay naulit na naman. Nagising na naman ako sa isang bangungot na wala akong ibang makita kundi kadiliman. Kinabahan na ako kasi baka makita ko na naman yung mga demonyong yon sa panaginip ko. Alam ko na nasa panaginip lang ako nung mga sandaling yon. Hindi ko na hinintay na magpakita pa sila sa akin. Humakbang na ako at tumakbo, kahit magkabangga-bangga ako sa mga hindi ko nakikitang bagay. Lakad takbo ako hanggang sa madapa ako. Nung madapa ako ay bumagsak ang ulo ko sa malaki at mabalahibong paanan. Pag-angat ko ng ulo ko, hindi ako nagkamali ng hinala. Paayon ng demonyo. Ang sakit ng katawan ko sa pagkakadapa, pero pinilit kong tumayo. Habang yung demonyo sa harapan ko ay parang sirang plaka na paulit-ulit akong tinatawag na amo.
Tinakpan ko na yung tenga ko dahil hindi pangkaraniwan ang pagtawag nila sa akin ng amo. Ang sakit sa tenga. Parang mababasag yung eardrum ko kahit hindi naman malakas ang pagsasabi nila nun. Kung tutuusin ay halos pabulong nga lang pero malakas sa pandinig. Hindi ko alam kung paano ko i-describe sa inyo yung boses niya at ang dami nila. Kaya siguro sobrang sakit sa tenga. Sinikap ko pa rin na makatakbo. Hindi naman nila ako ginagalaw o hinahawakan man lang. Pero sa itsura pa lang nila ay matatakot ka na talaga. Iniisip ko na sana marinig na uli ni Max yung mga pag-ungol ko at gisingin niya ako uli. Binilisan ko pa yung pagtakbo. Wala na ako sa loob ng bahay nun. Nasa labas na ako. Pero wala pa rin akong makita maski ano, kundi madilim na paligid. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Hingal na ako sa pagtakbo. Pakiramdam ko matatanggal na yung mga paa ko at magkakalasan na yung mga buto ko sa sobrang pagod at sakit. Matakasan ko lang yung mga demonyong yun na parang tuwang-tuwa sa paghabol sa akin. Parang ang pinaglalaroan na lang nila ako. Hanggang sa bigla akong napahinto sa pagtakbo dahil wala na akong matatakbuhan. Buti na lang at nakapagpreno pa yung mga paa ko. Nung makapa akong wala na akong matatapakan. Kahit malamig ang hangin na dumadampi sa balat ko ay pawis na pawis ako. Sa isip ko ay bangin na yung hahakbangan ko. Nilingon ko yung mga demonyong humahabol sa akin. Nagtaka ako kasi nawala sila sa likuran ko. Pagtingin ko ulit sa harapan ko ay nandoon silang lahat at sabay-sabay na hinatak yung mga kamay ko pabagsak sa parang isang malalim na bangin. May lula pa naman ako kaya hindi ko talaga ma-imagine yung sobrang takot at nervyos na nararamdaman ko nung mga sandaling yon. Habang sila ay masayang masaya at naghahalakhakan. Paulit-ulit pa ring umaalingaw-ngaw sa tenga ko yung mga salitang amo. Doon na ako nagising ulit nang walang gumising sa akin. Hingal na hingal pa rin ako. Parang nakikita ko pa rin yung mga mukha ng mga demonyong yon. Kumonsulta ako sa doktor kung paano ko maiiwasan ang managinip ng masama. Niresetahan niya ako ng gamot pero walang kasiguraduhan na tatalab yun. Nang inumin ko yung gamot ay hindi rin naman umepekto hanggang sa mas maging madalas pa ang bangungot na yon. Sa pagdaan ng mga gabi ay lalo pa itong lumala kaya halos ayaw ko nang matulog o pumikit man lang. Dahil sa takot na nga akong matulog ay nahalata ni Roan ang mabilis na pagbabago ng katawan ko. Namayat talaga ako ng sobra. Lumalim yung mata at nahumpak ang pisngi ko. Mukha na nga raw akong buhay na bangkay. Ginagawa ko talaga ang lahat ng paraan para hindi ako makatulog o kahit makaidlip man lang. Hinawakan ni Roan ang mga kamay ko at sabi baka yun na ang tamang panahon para lumapit ulit ako sa Diyos. Nagmatigas ako. Sabi ko sa kanya, hindi ko kailangan ng Diyos niya. Hindi naman ito nakikinig sa mga panalangin ko. Tumayo si Roan at sabi niya wala na raw siyang magagawa. Kung hindi na niya mababago ang paniniwala ko ay mas mabuti pang humanap na lang daw ako ng ibang babae. Sa totoo lang, sa dami ng kasalanang nagawa ko, ang maipagmamalaki ko lang ay ang pagiging tapat ko kay Roan. Siya lang talaga ang tanging babae na minahal ko at binigyan ko ng atensyon. Kaya naman nung makipaghiwalay siya sa akin ay nakadagdag pa yun sa bigat ng dalahin ko. Sinubukan ko pang makipag-ayos sa kanya pero hindi ko na naipagpatuloy ang panunuyo dahil naratay na ako noon sa karamdaman. Si Max ang nagsuggest sa akin na magpa-albularyo. Baka raw kasi may kumukulam sa akin.
Nakuha ko pang tumawa noon kahit hindi na ako makapagsalitang mabuti. Ano naman kako ang kinalaman ng kulam sa panaginip ko? Kung kinukulam ako di sana tinubuan ako ng kung ano-ano sa katawan. O kaya may masamang nangyari na sa akin nang gising ako at hindi tulog. Pero napilit pa rin ako ni Max dahil nga hindi ako mapagaling ng mga doktor sa hindi naman talaga pangkaraniwang nararanasan ko. Ang sabi ng albularyo, ibang stratehiya ng kulam ang pinasok sa akin. Sadyang inilagay sa panaginip ko. At kung hindi ko ito masusolusyonan, ay ang bangungot na ito ang magsisilbing katapusan ko. Tapos noon ay nalaman ko sa isang kakilala na si Roan ay ampun lang pala at ang tunay niyang mga magulang ay nasa probinsya. Nakakagulat nang makatanggap ako ng sulat mula sa kanya na nagsasabing siya ang may gawa ng mga nangyayari sa akin. Mahal daw niya talaga ako, kaya niya yun ginawa. Gusto niya kasi na magbalik loob ako sa Panginoon at mamuhay kami ng simple na hindi na kailangang gumawa ng hindi maganda sa kapwa. Pero wala na raw akong pag-asa. Kahit daw pala nasa peligro na ako, ay hindi pa rin ako tatawag sa Diyos. Huwag daw akong mag-alala dahil kusa na niyang ipapaalis sa nanang niya ang ginawa sa akin. Unti-unti ngang bumuti ang kalagayan ko. Hindi na ulit ako binangungot. Pero kung kailan umaayos na ulit ang lahat, ay tsaka ko naisip na tumawag ulit sa Diyos. Humingi ako ng tawad at sabi ko handa kong gawin ang lahat. Mapatawad lang din ako ni Roan at mabalik siya sa buhay ko. Kasi kahit nawala na yung mga demonyo sa panaginip ko, ay mas lalo namang bumigat ang pakiramdam ko sa pagkawala ni Roan. Parang hindi na ako kumpleto at hindi ako makapag-isip ng tama. Hindi ko nga akalain na hihingi pa ako ng tulong kina Itang at sa mga kapatid ko para lang makuha ulit ang tiwala ni Roan. Hindi ko nakuhang magalit sa kanya kahit pa siya pala ang may kagagawan nung mga nangyari sa aking paghihirap sa panaginip ko. Kahit na ang nanang niya ang nagbigay ng bangungot sa akin na yon. Basta ang gusto ko na lang talagang mangyari noon ay ang makapagsimula ulit kami at maituwid ko ang mga nagawa kong pagkakamali. Mahirap paniwalaan na kaya kong talikuran ang marangyang pamumuhay dahil lang sa pag-ibig. Pero yun nga mismo ang nangyari sa akin. Bumalik sa akin si Roan, pero nagdesisyon kami na sa probinsya na kami maninirahan kasama ang Itang ko doon na sa bahay namin. Hindi man kami nagkaroon ng anak ay hanggang ngayon magkasama pa rin kami ni Roan. Isang maaliwalas na umaga sa ating lahat. Ako po si Sancho, 40 years old. 20 taon na ang nakakaraan mula nang mangyari ang kwentong gusto ko sanang ibahagi sa inyo. Ito po ay totoong buhay ng tiyahin ko sa Samar. Natawagin na lang nating Auntie Dory. Siya yung panganay na kapatid ng tatay ko. Sa angkan nila ay si Auntie talaga ang tinitingala. Pinapakinggan at sinusunod ng lahat kasi siya yung nakakaangat sa kanila. Siya lang kasi yung nakatapos ng pag-aaral at nagkaroon ng magandang trabaho sa isang kumpanya. Nagkataon na nung namatay sina lolo at lola na magkasama sa isang aksidente ay kakagraduate lang ni Auntie sa college, habang yung mga kapatid niya ay puro nasa high school pa lang at elementary. Yung 5 kapatid niyang yon, kabilang si tatay, ay hindi na nakapagpatuloy sa pag-aaral dahil wala na silang pagkukuhanan. Nangako man si Auntie na siya ang magpapaaral sa kanila ay hindi naman niya tinupad. Katwiran niya ay sa pagkain lang at iba pang gastusin ay kulang na ang sinasahod niya. Hanggang isa-isa na silang magkaroon ng pamilya maliban kay Auntie. Hindi siya nakapag-asawa.
Yung mga manliligaw daw kasi ay puro isang kahig, isang tuka. Walang nagkagusto sa kanya na may magandang katayuan sa buhay. Kaya naman mas pinili na lang niya na mamuhay mag-isa at magparami ng pera. Pero kahit marami ng pera si auntie at nakapagpatayo siya ng malaking bahay, ay hindi naman makalapit sa kanya yung mga kapatid niya. Hindi sila makahingi ng tulong sa kanya sa tuwing kailangan nila. Kung mapagbigyan man ay patutubuan ito na parang hindi sila kadugo. Ganun ang naging ugali ni auntie. Ayon na rin sa lahat ng mga kapatid niya. Parang pera lang ang nagpapaikot sa buhay niya. Dahil na rin sa ugali niyang yon, kaya naman iniwasan siya ng mga kapatid. Habang yung iba nilang kamag-anak ay halos sambahin siya, maambunan lang ng konting biyaya galing sa kanya. Nagsimulang magbago ang buhay ni Auntie Dory nung dapuan siya ng sakit. Sa 5 kapatid niya ay tanging si tatay lang na sumunod sa kanya ang nag-alala sa kalagayan niya. Kasama kami ni nanay nung puntahan namin siya sa bahay. May nakapagsabi kasi kay tatay na namumutla at panay daw ang ubo ni auntie nang makita ito sa malaking tindahan niya. Pagdating nga namin sa bahay ay dinatnan namin ito na nakaupo sa sofa na parang nanghihina. Siya pa yung galit. Bakit daw? Akala ba namin ay mamamatay na siya? Malakas daw siya sa Diyos. Kaya nga raw binigyan siya ng Diyos ng magandang buhay. Hindi pa raw siya mamamatay. Sabi ni tatay, nag-aalala lang siya. Pero iba pa rin ang naging sagot ni auntie. Anito, gusto lang daw siguro ni tatay na makamana sa kanya. Kaya lumalapit ito ngayon. Pues isasama raw niya sa hukay ang lahat ng ari-arian niya. Nagtataka si nanay kung bakit ganun ang naging pakitungo ni auntie kay tatay. Samantalang wala namang masamang pinakita si tatay sa kanya. Parang nung tumanda ay lalo pa raw naging masama ang ugali at ganid ni Auntie Dory. Halos ipagtabuyan pa kami nito, paalis sa bahay niya. Habang pauwi kami, sabi ni tatay ay unawain na lang namin. Nabuhay kasi itong mag-isa. Yung akala niya ay walang nagmamahal sa kanya. Isa pa, baka raw masyadong dinibdib ni auntie yung sabay na pagkawala ng mga magulang nila noon. Nag-iisa kasing babae si Auntie Dory. At siya talaga ang naging paborito nila lolo at lola nung nabubuhay pa. Dahil nga solong babae, kaya akala niya siguro porket wala na ang mga magulang nila ay wala na siyang kakampi. Lalo na nung nagsipag-asawa na yung mga kapatid niya. Pero kahit anong paliwanag ni tatay, hindi ko pa rin maintindihan yung ugaling yon ng tiyahin ko. Hinayaan na lang namin si auntie. Hanggang isang araw ay narinig kong nag-uusap sila nanay at tatay. Kauuwi ko lang noon galing sa trabaho. Sabi ni tatay, kahit daw ganoon si Auntie Dory ay kapatid pa rin niya ito at hindi niya ito matitiis ngayong kailangan nito ang tulong niya. Sabi naman ng nanay ko, papano kung ipagtabuyan din ako? Narinig ko yung pangalan ko kaya nakisali na ako sa usapan. Tinanong ko kung anong nangyayari. Tinignan nila akong pareho. Si tatay ang nagpaliwanag. Kailangan ko raw munang tumira sa bahay ni Auntie Dory. Nabigla ako kasi paano ako titira dun? Parang diring-diringa sa amin yun. Sabi ni tatay pinatawag daw siya ni auntie at nakiusap na samahan siya sa bahay. Hindi naman daw pwede si tatay dahil destino yung trabaho niya. Ako naman ay uuwian kaya naisip niyang ako na lang ang pasamahin doon. Siguro raw ay ramdam na ng ate niya yung sakit kaya naghanap na ng makakasama. Kahit pansamantala lang daw sabi ni tatay. Hanggang sa gumaling lang ang tiyahin ko. Kasi ayaw din ni nanay na tumira doon. Yung mga iba kong pinsan ay puro mas bata sa akin. At ayaw din ng mga tito ko na samahan si Auntie Dory. Kapag si tatay ang nagsabi at nakiusap, hindi ko talaga matatanggihan. Kaya sa ayaw at sa gusto ko ay sinunod ko ang gusto nilang mangyari.
Pagdating ko sa bahay ni auntie, ang panglaw agad ng tingin ko. Madilim, balot ng makakapal na kurtina yung bahay niya, kaya walang pumapasok na liwanag maliban sa ilaw sa loob na parang hindi naman nakakabigay ng sapat na liwanag. Formal, casual lang ang naging pagtanggap sa akin ni Auntie Dory. Inaasahan na talaga niya ang pagdating ko. Kumain daw muna ako sa kusina tapos magpunta ako sa pangalawang kwarto sa itaas. Doon daw ang magiging kwarto ko. Siya naman ang kwarto niya ay nasa ibaba. Hinihingal na raw kasi siyang umakyat. Hindi na pwede sa kalagayan niya. Sa totoo lang po, hindi ko alam kung paano ko pakikisamahan si Auntie Dory. Kasi nga alam ko na masama ang ugali niya. Pero sabi ko sa sarili ko, hanggat wala naman siyang pinapakitang hindi maganda sa akin, ay pakikitunguhan ko siya ng maayos. O kahit pa siguro sungitan niya ako. Bilin ni tatay na habaan ko ang pasensya ko. Matanda na rin daw ang auntie, kaya igalang ko na lang. Oo nga pala, hindi ko pala nabanggit na ni minsan ay hindi kumuha ng kasambahay si auntie kahit nag-iisa lang siya sa malaking bahay. Ewan ko kung bakit. Siguro ay wala siyang tiwala. Takot siya. Sa mga kapatid nga niya ay ayaw niyang magtiwala. Sa ibang tao pa kaya. Nung gabing yon, unang beses kong makahiga sa malambot na kama. Kaya naman napakasarap ng tulog ko. Nakalimutan kong isara yung pinto ng kwarto. Maya-maya naalimpungatan ako. Nakarinig ako ng mga yabag na naglalakad. Napatingin ako sa awang ng pintuan. Nakita ko si Auntie Dory na dumaan. Hindi ko inintindi. Pumikit uli ako. Pero napatayo naman ako agad. Paano nga ba makakaakyat si auntie? Hindi nga raw niya yun kaya. Kaya nga doon na siya nagkukwarto sa ibaba. Lumabas ako ng kwarto. Paglabas ko ay hindi ko naman ito nakita sa itaas. Sinilip ko pa yung hagdan kasi kung talagang siya yung nakita ko ay siguradong maaabutan ko pa itong bumababa sa hagdan. Bumaba ako. Kakatok sana ako sa pinto ng silid ni Auntie Dory. Pero nagbago ang isip ko. Kinabukasan nang dalhan ko siya ng almusal ay tsaka ko binanggit sa kanya yung kagabi. Sabi ko, nakita ko siyang umakyat. Sabi ko pa, kung may kailangan siya sa itaas, utusan na lang niya ako para hindi na siya mahirapan. Nakatingin lang sa akin si auntie. Parang nag-iisip. Tapos sinabi niya sa akin na wala siyang matandaan na umakyat siya kagabi. Natigilan ako. Sabi ko na lang baka nanaginip lang ako. Kahit alam ko na hindi talaga ako nanaginip. Bumaba pa nga ako eh. Bubuksan ko sana yung kurtina sa kwarto ni auntie. Pero pinigilan niya ako. Ayaw daw niya ng maliwanag. Nasisilaw siya. Sabi ko para umaliwalas yung kwarto niya. Kailangan din niya kako na magpaaraw para kahit papano ay gumaan ang katawan niya. Sinigawan ako ni auntie. Huwag ko raw siyang pakialaman. Tapos malakas ang boses niya nung palabasin ako sa kwarto. Hindi ko na lang pinansin. Lumabas ako ng kwarto niya at naghanda na para pumasok sa trabaho. Nung nakita ko na nahihirapan si auntie tuwing wala ako, ay minabuti ko munang mag-leave sa trabaho. Naawa rin kasi ako sa kanya. Hindi na siya lumalabas ng silid. May doktor na bumibisita sa kanya kasi ayaw niya sa ospital. Nagulat ako nung kausapin ako nung doktor at sabihin na nagtataka raw siya kasi umukay na yung resulta ng mga lab test ni auntie. Ilang linggo na rin daw niya itong minomonitor pero sa tingin niya ay lalo pa itong nanghihina. Bantayan ko raw maigi ang tiyahin ko at kapag hindi na maayos ang ginagawa niya, tumawag daw ako ng pare. Kinabahan ako sa sinabing yun ng doktor. Medyo hindi ko nga in-expect na manggagaling yun sa isang profesional na manggagamot. Parang gusto niyang sabihin na hindi na sakit sa kalusugan ang iniinda ng auntie ngayon.
parang iba na. Isang gabi habang nanonood ako ng TV sa sala, nakita ko sa sulok ng mata ko na nakatayo sa pintuan ng kwarto niya si auntie. Bigla akong napatingin, pero pagtingin ko ay wala naman ito roon. Pinuntahan ko siya sa kwarto. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto kasi hindi na siya naglalak. Ayaw daw niya. Pero kumatok pa rin ako bago ko buksan. Pagsilip ko, nakahiga naman siya ng maayos at nakakumot. Natakot ako kasi alam ko na nakita ko talaga siyang nakatayo sa pintuan. Sobrang bilis naman niyang nakabalik sa higaan niya. Hindi ko yun sinabi sa kanya kinaumagahan. Sinarili ko na lang muna kahit nagdududa na rin ako, tulad ng doktor na tumitingin sa kanya. Nung sumunod na gabi, nasa kasarapan na ako ng tulog nang marinig ko naman na sumisigaw siya. Humihingi siya ng tulong. Dali-dali akong bumangon at nagmamadaling bumaba. Pagpunta ko sa kwarto niya ay naabutan ko siyang nagwawala. Pinaghahagis yung mga unan at kumot niya. Inawat ko siya at sinabihang kumalma. Huminto naman siya sa pagwawala at pagsigaw. Tapos kumuha ako ng tubig. Pagbalik ko, inabot ko sa kanya yung basong may tubig. Ininom naman niya. Pero pagkainom niya ay bigla niya yung binuga sa akin at saka tumawa ng tumawa nang nakakapangilabot. Napatayo ako paatras sa kanya. Sabi pa niya, mga wala raw kaming silbi. Ang sumunod na pangyayari ay halos ikawala ng ulirat ko nung bigla siyang tumahimik kasabay ng paglakas ng hangin sa loob ng silid. Alam kong hindi yun pangkaraniwan. Mainit yung hangin na dumampi sa katawan ko. Tapos bigla na lang akong inatake ni auntie at sinakal. Ang higpit ng kapit niya sa liig ko. Halos maputol yung hininga ko. Buti na lang at nagawa ko pang alisin ang mga kamay niya sa liig ko. Tinulak ko siya. Napahiga siya sa kama niya. Takot na takot akong lumabas ng kwarto. Pagkalabas ko, sinarado ko yon. Nung mismong oras din na yon, ay pinuntahan ko sina tatay. Sinabi ko yung nangyari. Si nanay ang tumawag ng pare kasi baka raw sinasaniba ng tiyahin ko. Kami naman ni tatay ay nagpunta na kay auntie. Napailing na lang si tatay sa nakitang kalagayan ng ate niya. Malaki raw ang pinayat nito at sobrang itim ng ilalim ng mata. Akala talaga namin ay nakatulog lang si Auntie Dory. Pero nung dumating na yung pare, ay bigla siyang dumilat. Kalmado yung itsura ni auntie nung mga oras na yon. Sinabihan niya kami ni tatay na lumapit sa kanya. Ang tanging kataga na sinabi niya sa amin ay patawad. Pagkatapos noon ay pumikit na si auntie. Nilapitan siya nung pare. Nabigla kaming lahat nung sabihin nito na pumanaw na raw si Auntie Dory. Wala na raw itong pulso. Tinawagan ko agad yung numerong nasa mesa niya, yung doktor na laging tumitingin sa kanya. Pero tama yung pare, wala na si auntie at hindi na rin daw niya maisasalba. Sabi nung pare, posible na sinaniban talaga ng alagad ng dyablo ang tiyahin ko. Ito ay dahil sa sobrang tahimik at madilim na bahay na ginagalawan niya. Tapos hindi pa maganda ang pinapakita niyang pag-uugali sa lahat. Malamang daw ay hindi rin nagdarasal si auntie, kaya madali talaga siyang nalukuban ng demonyo. Nakakalungkot lang isipin na sa sandaling laban na yon ay natalo siya at sumakabilang buhay. Nung mamatay si auntie ay bumalik na ako sa amin. Siyempre, ano ba naman ang gagawin ko sa malaking bahay niya? Isa pa, hindi naman akin yon. Sabi nila, abogado lang daw ni auntie ang makakapagsabi kung ano ang mangyayari sa iniwan niyang bahay at iba pang ari-arian. Hindi ko naman yun pwedeng ariin dahil sandali pa lang naman akong tumira doon. Tsak naaalma yung mga kapatid ni tatay. Pero sabi nung abogado,
pwede naman daw akong tumira pa doon hanggat inaayos pa niya yung mga testamentong iniwan ng tiyahin ko. Kaya lang ako na yung umayaw. Bumalik talaga ako sa bahay namin. Nabigla na lang kami nila nanay at tatay nung ipatawag kami nung abogado ni Auntie Dory, pati yung mga kapatid ni tatay, at ipaalam sa amin na naayos na niya yung mga dapat ayusin sa mga naiwang ari-arian ni Auntie. Nakapangalan daw sa akin yung bahay, habang yung tindahan nito ay nakapangalan naman sa bunso nilang kapatid. Yung lote niya sa lugar ding yon ay pinaghati sa 3 para sa mga kapatid niya. Nagkaiyakan yung magkakapatid dahil hindi nila akalain na gagawin yon ng auntie para sa kanila, sa kabila ng kapangitan ng ugaling pinakita nito sa kanila. Pati si tatay ay naiyak. Wala man yung pangalan niya sa pinamanahan, at least ako ay meron. Ako lang yung pamangkin na binigyan ng mana ng tiyahin ko, kaya tuwang-tuwa na rin sila nanay at tatay. Sayang nga lang daw at hindi na nila ito magagawang pasalamatan. Dinalaw na lang nila sa puntod ng sama-sama silang magkakapatid. Pero hindi pa dito nagtatapos ang kwento ko tungkol kay auntie. Nung nakalipat na kami sa bahay ni auntie, ay pinaupahan na lang nila tatay ang bahay namin. Akala ko ay magiging maayos na ang lahat, pero hindi ko akalain na hindi pa pala tapos ang kababalaghan sa bahay ni auntie. Kasalukuyan akong nagluluto para sa hapunan namin nung bigla akong makarinig ng boses mula sa banyo. Napatigil ako sa ginagawa ko at napatitig sa banyo. Naririnig ko pa rin yung boses na hindi ko naman maintindihan kung ano yung sinasabi. Lakas loob akong lumapit at binuksan yon. Nilinga ko yung mata ko, pero wala naman akong nakita. Hindi ko na yun sinabi kina nanay kasi baka matakot sila. Kaso nung mga sumunod na gabi ay nagising na naman ako sa ingay na narinig ko. Para bang may nagtatakbuhan sa itaas. Sa pakiwari ko ay nag-aakyat baba sa hagdanan. Parang mga bata. Wala naman akong kapatid na kasama namin doon dahil ang nag-iisa kong kapatid ay nasa pinsan ni nanay sa Maynila. Doon nag-aaral. Bumangon ako at tinignan kung ano ba talaga yung naririnig kong yon. Tulad ng inaasahan ko ay wala naman akong nakita. Napilitan akong sabihin kila nanay at tatay ang mga kakatuwang nararanasan ko doon sa bahay. Tapos umamin si nanay na hindi lang naman daw ako, sila rin daw ni tatay. Pinag-uusapan nga nila nung isang araw ang tungkol doon. Akala raw nila ay sila lang ang nakakaranas. Bukod sa amin ay nabanggit din ng isang kapitbahay na may nakita siyang babaeng nakabelo ng itim, nakatayo sa terrace. Hindi naman daw yun multo ni auntie, nasisiguro niya. Dahil buhay pa man daw ang tiyahin ko ay nakikita na niya ang multong yun. Sinabi na raw niya yun dati kay auntie, pero nagalit lang ito sa kanya at sinabihan siyang tsismosa at mapag-imbento. Hindi raw naniniwala ang tiyahin ko sa mga ganon. Isang beses pa nga raw ay nakita niya si auntie nung pasakay ng sasakyan nito. Nakasunod sa kanya yung babaeng nakaitim na belo. Hinala tuloy namin ay baka yun ang sumanib kay auntie. Pero hindi lang yung nakabelong itim ang multo sa bahay na yon, kundi meron din daw bata. Isang batang lalaki at isang batang babae na nakita naman daw ng dalagang anak ng kapitbahay namin. Nakatayo lang daw yung dalawa sa pintuan at nung mapatingin yung anak niya ay unti-unting naglaho ang mga ito. Sabi niya, mukhang ang bahay ng tiyahin ko ay pinamumugaran ng maraming espiritu. Baka kailangan daw namin itong pabendisyonan. Hindi naman nagdalawang isip si tatay na pabendisyonan ang bahay. Sa tagal ba naman nanirahan doon ni auntie ng mag-isa ay posible ngang pinamahayan na rin ito ng iba pang elemento. Lalo na at
walang ibang nasa isip noon si auntie kundi ang magpayaman. Hindi pa maganda ang ugali nito maging sa mga kapitbahay, kaya hindi talaga malayo na samahan siya rito ng mga hindi kanais-nais na elemento. Dito pa rin ako nakatira sa bahay ng tiyahin ko ngayon, pero nasisiguro ko na walang masamang elemento ang makakasingit sa amin dahil may pamilya na rin ako at pinuno namin ng saya at pagmamahalan ang bahay na pinamana sa akin ni auntie. Kahit malaki na yung pamilya ko, 5 na yung mga anak ko, ay kasama pa rin namin sila nanay at tatay. At yung malaking portrait ni auntie sa sala ay hindi namin tinanggal. Tapos yung dating kwarto niya sa baba ay pinapanatili naming malinis at maayos. Ang kaibahan lang ay lagi nang nakabukas ang kurtina dito. Hindi ko hinahayaan na maging madilim ang silid. Lahat ng personal na gamit ni auntie ay nandoon at walang nakikialam. Sabi ko sa mga anak ko, kapag pinakialaman nila ang mga yon, ay magagalit ang tiyahin ko at mumultuhin sila. Awa naman ng Diyos ay sumunod silang lahat sa akin. Lalo na sa payo ko na huwag kalimutang magdasal dahil ang demonyo ay laging nasa paligid, nag-aabang ng pagkakataon na makuha ang kaluluwa natin, lalo na sa panahon na nakakalimutan natin ang Diyos at nawawalan tayo ng pananalig. Pakitago na lang ako sa pangalang Adrian. Ibabahagi ko lang yung kababalaghang nangyari sa akin dahil sa kawalan ng pag-asa. Hindi po ako makadiyos o pala dasal nung kabataan ko. Pero ang nanay ko, oo. Siya talaga yung laging laman ng simbahan at nagkaroon pa nga ng pagkakataon na kinumbinsi niya akong maging sakristan. Kulang daw kasi yung sakristan sa parokya namin, sabi nung kakilala ni nanay sa simbahan. Ayoko sana. Kasi nga ang nasa isip ko nung panahon na yon ay puro kasiyahan lang. Kaso si nanay hindi talaga ako tinigilan hanggat hindi niya ako nakukumbinsi. Kaya ayun, napapayag din niya ako. Madalas ay inaantok talaga ako sa misa. Kapag ganoon pinipilit ko na lang na imulat yung mga mata ko. Hanggang sa unti-unti ay makasanayan ko na rin. Mabait si nanay. Hindi ako naniniwala sa sinasabi ng iba na kapag daw pala simba ay ipokrita. May tinatagong kasamaan ng ugali. Hindi ganoon ang nanay ko. Talagang napakabait niya. Kabaliktaran ni tatay. Si tatay kasi nasa kanya na yata lahat ng bisyo. Alak, sugal, babae. Hindi ko nga alam kung anong nagustuhan sa kanya ni nanay. Ang pinagpapasalamat ko lang ay ako ang naging bunga nila. Kaming dalawa ni Ate Lor. Kahit salat kami sa pera, sagana naman kami sa pangarap. Kami lang ni nanay at ate. Hindi nakikisali sa amin si tatay. Sabi ni ate, pag nakatapos siya ng pag-aaral, siya na yung magpapaaral sa akin. Tapos kapag may maganda na kaming trabaho pareho, ay lilipat kami sa magandang bahay kasama si nanay. Tapos humirit naman si nanay na syempre daw dapat kasama din namin si tatay. Nagkatinginan lang kami ni ate tapos hindi na kami kumibo. Habang binubuo namin yung pangarap namin, biglang bumukas yung pinto. Lasing na lasing si tatay. May kasama pa siyang babae na inaakbayan niya. Nagulat talaga kami sa lakas ng loob niyang mag-uwi ng babae sa mismong bahay namin. Sabi pa niya tumabi raw kami. Si nanay hindi nakatiis. Inaway yung babae. Pero siya pa yung inaway ng tatay namin. Nagkagulo kami noon. Kaso sa bandang huli ay si tatay pa rin ang nasunod. Matapos niyang saktan si nanay ay nagkulong sila ng babae niya sa kwarto. Halos madurog yung puso ko nun. Pero wala akong nagawa. Nagtitimpi ako. Nakakuyom yung palad ko na parang gusto ko na talagang suntukin si tatay.
Hindi ko kasi lubos maisip na merong ganoong klaseng ama at asawa. Nagulat na lang kami nung sumunod na araw. Tuluyan nang lumaya si tatay. Umalis siya kasama yung babae. Iniwan na kaming pamilya niya. Sobrang dinamdam ni nanay yung ginawang yon ni tatay. Hanggang sa magkasakit na siya kakaisip. Bumagsak yung katawan niya. Sabi niya hindi bali raw na ganoon si tatay. Basta wag lang kaming iiwan. Iyak lang siya ng iyak. Gusto pa niyang hanapin namin si tatay. Magmamakaawa raw kami na bumalik siya sa amin. Si ate galit na galit din. Parehong nagpupuyos yung kalooban namin. Gusto sana naming dalhin sa ospital si nanay. Kaso wala kaming pera. Nung subukan naming lumapit sa ilang kamag-anak na kilala namin, lahat sila ay kanya-kanya ng dahilan sa pagtanggi. Kaya si nanay, hindi nagtagal ay natapos ang buhay niya ng ganoon lang. Doon na rin natapos yung mga pangarap namin ni ate. Nawalan kami ng gana na tuparin ang mga pangarap namin dahil sa nangyari kay nanay. Napaisip tuloy ako nun, kung yun ba ang naging ganti ng Diyos sa matapat na paglilingkod sa kanya ng nanay ko. Parang napaka-unfair, di ba? Hindi na rin ako bumalik noon sa parokya para magsakristan. Nawalan na rin ng pag-asa si ate. Hindi na kasi siya nakapagpatuloy sa pag-aaral. Pareho kaming huminto kasi wala nang susuporta sa amin. Sa gitna ng paghihirap naming yon, si ate naisipan pang mag-asawa. Okay lang sana kung matino yung nakuha niya. Nung una lang pala matino. Napilitan si Ate Lor na pumasok bilang kasambahay noon sa malaking bahay sa kanto namin. Paano ay nawalan ng trabaho yung asawa niya. Hindi ko pa alam ang totoong dahilan. Basta sabi lang ni ate na terminate daw. Napagkaisahan ng mga katrabaho. Dahil nga nangangatulong si ate noon, kaya madalas ay kaming dalawa lang ng bayaw ko ang naiiwan sa bahay namin. Kampante naman ako na kasama siya kahit kapos kami sa budget. Kasi nasa isip ko, matino nga siya. Mabait ang pakitungo sa amin ng ate ko. Pero isang gabi na hindi nakauwi si ate, nagulat ako nung bigla akong tabihan ni bayaw sa higaan. Tapos ang likot ng kamay niya. Nagalit ako. Siyempre pumalag ako. Kaso nung panahon na yon, patpatin pa yung katawan ko sa edad kong 14. Habang siya ay ang laki ng katawan. Nakakahiya mang sabihin, pero nagawa niya akong abusuhin kahit pareho naman kaming lalaki. Habang ginagawa niya sa akin yung nakakasuklam na gawaing yun, ay talagang napapamura ako sa sakit, sa hirap, sa kahihiyan sa sarili ko. Matapos yun ay pinagbantaan niya ako na kung sasabihin ko raw kay ate o kahit kanino ang nangyari sa amin, ay parehas daw kaming magkapatid na sasamain sa kanya. Dahil sa pagbabanta niyang yun ay hindi ko nga nagawang magsumbong. Mukhang hindi rin naman ako paniniwalaan ni ate sa ganda ng pakikiharap sa amin ng asawa niya. Lalo pa akong nagdalawang isip na sabihin sa kanya yon nung malaman ko na nagdadalang tao pala si ate. Isang beses na mahimbing nang natutulog ang ate ko ay tinabihan ulit ako ni bayaw. Gusto niyang ulitin ang ginawa niya sa akin. Pero bago pa niya yun magawa ay bumangon ako. Hindi na talaga ako pumayag. Nag-ingay ako. Sinadya kong lakasan ang boses ko para magising si ate. Nagising naman siya. Kaso bigla akong binaliktad ni bayaw. Hinihipuan ko raw siya. Si ate naman, naniwala nga na magagawa ko yun. Dinagdagan pa ni bayaw ang kwento. Lagi ko raw yung ginagawa sa kanya. Hindi lang niya sinasabi kay ate. Kinabukasan din ay pinalayas ako ni ate sa amin. Kahit alam niyang bata pa ako at walang ibang matutuluyan. Hindi niya pinakinggan yung sumbong ko. Napilitan na nga rin akong sabihin sa kanya yung nangyari sa amin ng bayaw ko. Pero mas pinili talaga niyang paniwalaan ng asawa niya.
Ayokong magpunta sa mga kamag-anak naming hindi naman kami kinikilalang kamag-anak. Wala rin akong masasabihang kaibigan. Kaya naghanap na lang ako ng pwede kong matulugan. Sa palengke, sa bakanting mesa doon. Yun muna ang ginawa kong higaan pagsapit ng gabi na wala ng mga tao roon. Kaso hindi rin ako nakatulog dahil nakita ako ng mga batang kalye. Pinagtripan nila ako. Binuhusan nila ako ng tubig na hindi ko alam kung saan nanggaling. Basta napakabaho. Dahil doon nakipagbasag ulo ako. Nilabanan ko talaga yung mga batang kalye na yon kahit pa mas marami sila sa akin. Kaya naman nanakit talaga yung katawan ko. Buti na nga lang at may tanod na paparating. Kaya nagtakbuhan sila palayo at ako naman ay nagtago sa ilalim ng mesa. Sa puntong yon ng buhay ko, doon ko naisip na walang Diyos. Hindi siya totoo. Sa mga pinaranas niya sa akin, pakiramdam ko napakasama ko para parusahan niya ng ganun. Ilang araw at gabi rin akong nagpagala-gala sa kung saan-saan. Naranasan ko talaga ang mamalimos para lang malamnan yung sikmura ko. Halos itakwil ko yung Diyos dahil sa nangyari sa akin. Hanggang sa napagod na ako. Ayoko nang mamalimos. Naglakad na lang ako ng naglakad na parang wala sa sarili. Nagulat na lang ako nung marinig ko ang boses ni ate. Tumatakbo siya papalapit sa akin. Nung malapitan niya ako ay niyakap niya ako ng mahigpit. Nung isang araw pa raw niya ako hinahanap. Sabi niya alam na raw niya ang totoo kaya pinalayas na niya yung asawa niya sa bahay. Nalaman kasi niya na kaya pala ito na-terminate sa trabaho ay dahil ginawa rin ito sa kasamahan sa trabaho ang ginawa sa akin. Humingi ng tawad si ate sa akin. Sinama na niya ako pabalik sa bahay namin. Sa dinami-dami ng sinabi niya sa akin, ako naman ay hindi nagsasalita. Ewan ko ba, basta parang wala akong gustong sabihin. Ang bigat ng pakiramdam ko. Pinagpahinga niya muna ako. Maghapon akong natulog. Hindi ko akalain na yun na pala ang magiging huling tulog ko na nasa sarili pa akong kamalayan. Nung magising ako ay sobrang dilim ng paligid. Wala akong makitang liwanag. Gusto kong tawagin si ate pero hindi ko maibuka yung bibig ko. Nagagawa ko namang umungol. Ang buong akala ko talaga nung mga sandaling yon ay nananaginip ako. Pilit kong ginagalaw ang kamay ko, yung mga paa, yung katawan ko. Kaso lahat ng yun manhid ang pakiramdam. Sabi ko sa sarili ko, hihintayin ko na lang na magising ako. Kahit ninenervyos na ako nung mga sandaling yon. Nakatulog naman ulit ako. Pero paggising ko, nandoon pa rin ako sa ganoong sitwasyon. Ilang saglit pa at nakarinig ako ng mga nakakatakot na boses. Sobrang baba ng boses. Tapos magaralgal. Sa sobrang baba nga ay akala mo nang gagaling sa lupa. Ang sabi sa akin, wala na akong pag-asa. Paulit-ulit yon. Hindi ko kilala yung nakakatakot na boses na yon. At natatakot talaga ako sa paulit-ulit niyang pagsabi sa akin na wala na akong pag-asa. Sinubukan kong igalaw yung leeg ko para mahanap ko kung sino yung nagsasalita. Sigurado akong hindi yun boses ni ate. Kaso sa tuwing gagalaw ako, pakiramdam ko ay nagka-crack ang mga buto at kalamnan ko. Yung pakiramdam na tuyong-tuyo ang katawan ko. Tapos uhaw na uhaw ako. Nagsimula na akong magpanik dahil naisip ko baka na-stroke na ako. Pinilit ko pa ring makagalaw o makasigaw man lang. Pero bigo ako. Narinig kong may lumapit sa akin. Alam kong si ate na yon dahil narinig ko yung boses niya. Ginigising niya ako kaya nagkaroon ako ng pag-asa. Kung binabangungot man ako ay tsak na magigising na ako dahil ginigising na ako ni ate. Sinubukan ko ulit na igalaw ang sarili ko pero ganun pa rin.
Dinig ko na nagsimula ng mag-alala si ate nung hindi niya ako magising. Nagmamadali siyang lumabas ng bahay. Siguro ay para humingi ng tulong. Sa kabila ng nangyayari sa akin ay hindi ako tumawag sa Diyos. Lalo pa akong nagalit sa kanya sa nararanasan kong yon. Sabi ko pa sa sarili ko, kung gusto na niya akong patayin ay gawin na niya. Kunin na niya ang buhay ko. Total, puro lang naman pagpapahirap ang binibigay niya sa akin. Tama ang boses na naririnig ko. Wala na nga akong pag-asa. Sa naisip kong yun ay lalong bumigat ang pakiramdam ko. Ang pamimigat ng katawan ay nadagdagan pa ng pananakit nito. Para bang hinihiwa at hinihimay-himay ang mga laman ko. Napapangiwi ako sa sakit. Handang-handa na talagang bumigay ang katawan ko. Nakatulog ulit ako at nagising na hindi nagbago ang sitwasyon ko. Maliban sa biglang pagsulpot ng isang nakakatakot na imahe sa harap ko. Parang aswang yung itsura ng muka. Muka lang, walang katawan. Tapos nung bumuka ang bibig niya ay tumulo sa muka ko yung malapot na likidong galing sa bibig niya. Kung hindi ko naramdaman yung likidong yon sa muka ko ay iisipin ko na panaginip o malikmata lang ang lahat. Nanlamig talaga ako sa takot nung marinig ko ulit yung salitang wala na akong pag-asa. Siya pala yung bumubulong sa akin nun. Yung itsura niya, nakakatakot na mukha ng babae. Pero ang boses niya ay sa lalaki na nakakatakot din. Kahit nakilabot na ako sa nangyayari, ay wala akong magawa. Dahil hindi ko pa rin maigalaw ni ang mga daliri ko. Kaya pinikit ko na lang yung mga mata ko. Pero ramdam ko pa rin yung presensya niya. Nawala lang yun nung marinig kong may papalapit sa akin. Boses ni ate. May kasama siya na sa tingin ko ay boses ng matandang lalaki. Naramdaman ko yung paghawak ng kamay ng matandang lalaki sa noo ko. Leeg at mga kamay. Sobrang sakit ng bawat dampi ng kamay niya sa katawan ko. Gustong gusto kong sumigaw sa sakit. Pero wala ngang boses na lumalabas sa akin. Kahit salita hindi ko makayang bumigkas. Puro ungol lang talaga ang nagagawa ko. Tapos narinig kong may binulong sa akin yung matanda. Sabi niya, lumaban daw ako. Nagtaka ako kung sino ang lalabanan ko. Nakita rin kaya niya yung nakakatakot na imaheng nakita ko? Noon ko naisip na baka yung matandang lalaki ay isang albularyo at pinapagamot ako ni ate rito. Ilang saglit pa at naririnig ko na yung boses ng matanda na parang nag-uorasyon. Sinabi niya kay ate na pinapalayas niya yung nakasanib sa akin. Tapos naramdaman ko na may hinahampas siya sa akin. Na sa tingin ko ay sanga ng puno na maraming dahon. Hindi dapat ako masasaktan dahil mga dahon lang naman yun. Pero bawat lapat noon sa katawan ko ay nakakaramdam ako ng matinding sakit. Pag nagtatangka akong sumigaw, meron nga akong naririnig na boses na sumisigaw. Pero hindi sa akin, kundi boses ng nakakatakot na mukha ng babaeng nagpakita sa akin. Siya rin yung sumisigaw. Dahil nagagawa siyang saktan ng albularyo, ang akala ko talaga ay aalis na siya sa katawan ko. Pero gano'n na lang yung takot na naramdaman ko nung bigla naman siyang tumawa. Humalakhak na parang nang iinis. Maya-maya pa ay narinig kong nag-uusap sina ate at yung matandang lalaki. Anito, kailangan ni ate na kumausap ng pare. Ito raw ang higit na makakatulong sa akin. Narinig ko pang sinabi ng albularyo na nasa paligid lang ako. Pero hinahayaan ko ang masamang espiritu na gamitin ang katawan ko. Tinanong ni ate kung paano nasabi ng albularyo na hinahayaan ko.
Sabi ng matanda, hindi raw niya maramdaman na lumalaban din ako. Kailangan ko raw tumawag sa Diyos. Pagbanggit niya sa Diyos ay nadagdagan pa ang galit na nararamdaman ko. Dahil ang nasa isip ko naman nung mga sandaling yon ay pinabayaan na ako ng sinasabi niyang Diyos. Siguro dahil na rin sa negatibong pag-iisip ko ay lalo kong naramdaman ang pamimigat ng katawan. Parang may sumasakal sa liig ko, kaya unti-unti ay nahihirapan akong huminga. Si ate nung mga oras na yon ay iyak na ng iyak. Buntis pa naman siya, kaya nag-aalala na ako at alam kong nakabigat din yon sa sitwasyon ko. Hindi ko na talaga kaya. Suko na ako. Humingi ako ng tawad sa Diyos at pinabahala ko na sa Kanya ang kalagayan ko. Sabi ko sa isip, siya na yung bahala sa akin kung ano ang gusto niyang mangyari. Basta wag niyang pababayaan si ate at ang magiging pamangkin ko. Dahil sinuko ko na yung sarili ko sa Diyos ay nabawasan yung pag-aalala ko. Nabawasan yung takot na nararamdaman ko. Pansamantala akong natahimik. Basta nakatulala lang ako. Kahit alam ko na nasa akin pa rin ang kung sinong sumanib sa katawan ko, ay nanatili akong tahimik at nagtitiwala sa gustong mangyari ng Diyos. Hindi ko alam kung umaga na o gabi pa. Basta narinig ko na may kasama ng pare si ate. Hinawakan yung kamay ko. Sinalat ang noo. Binasahan ako ng Biblia. Tapos ay nilagay sa katawan ko ang rosaryo. Sabi niya manalig ako sa kakayahan ng Diyos na paalisin ang masamang espiritu na nasa loob ko. Sabi pa ng pare, ang masamang espiritu ay nakapasok sa akin dahil binigyan ko ito ng daan at pahintulot. Ito raw ang maligalig na isip at puso ko, kaya malaya nitong nagagamit ngayon ang katawang lupa ko para paglaruan ako. Kung isasara ko raw ang puso't isipan ko sa negatibong bagay, ay madali kong mapapalayas ang masamang espiritu, ang demonyong gumagamit sa katawan ko. Sa mga sinabi ng pare ay parang natauhan ako bigla. Naisip ko kung noon kayang mga panahon na kailangan ko ng tulong ng Diyos at nagdasal ako sa Kanya at humingi ako ng tulong, magagawa niya kayang pakinggan ang dasal ko? Narinig ko na naman yung nakakatakot na boses na nagsasabing wala na akong pag-asa. Habang paulit-ulit niyang sinasabi sa akin ang mga salitang yon, ay paulit-ulit din akong nagdasal at humingi ng tawad sa Diyos. Hanggang sa unti-unti kong maigalaw ang mga daliri ko sa kamay. Sumunod ay ang mga daliri ko naman sa paa. Narinig ko na tinangka ni ate na lapitan ako. Siguro nakita niya yung paggalaw ng mga daliri ko. Pero pinigilan siya ng pare at sabi ay hayaan muna niya ako. Nung maramdaman ko yung tubig na mula sa pagbendisyon ng pare, ay hindi naman ako nasaktan na tulad ng napapanood ko ngayon na reaksyon ng mga sinasaniban. Karaniwan lang ang pakiramdam, pero nanatili akong nakapikit at naghihintay sa susunod na mangyayari. Hinihintay ko rin ang muling pagpapakita sa akin nung nakakatakot na imahe at yung boses niya. Pero hindi na yun naulit. Pakiramdam ko noon ay galing ako sa isang mahabang paglalakbay. Parang pagod na pagod ako, kaya hindi ako makakilos. Naisip ko, kailangan ko lang palang humingi ng tawad sa Diyos at magbalik loob sa Kanya para malampasan ko ang nakakatakot na karanasang yon. Ilang araw pa rin akong nakahiga, tulala at hindi pa halos makausap ni ate. Pero alam kong nasa maayos na ang kalagayan ko. Hindi na ako natatakot dahil hindi na nagpakita sa akin yung kinatatakutan ko. Maski boses niya ay wala na talaga. Hindi ko na ulit narinig. Nanghina nga lang yung katawan ko. Kahit kami na lang noon ni ate ang magkasama,
at yung sinilang niyang sanggol ay unti-unti na rin namang naging maayos ang buhay namin dahil nagpatuloy sa pagtatrabaho si ate at nagawa niya akong pabalikin sa pag-aaral. Nakapagkolehiyo pa ako kaya nakakuha rin ako ng maayos na trabaho. Sa ngayon po ay may sarili na rin akong pamilya. Nakabukod na kami ng bahay kay ate pero madalas pa rin namin siyang pinupuntahan. Hindi na siya nag-asawa ulit. Kahit ganoon, masaya naman ang buhay niya. May tindahan siya at nagtutulungan pa rin kami. Kay tatay naman, wala na kaming balita kung nasaan na siya o kung buhay pa ba. Matagal na namin siyang pinatawad kahit hindi na siya nagpakita sa amin. Sa mga tulad ko na nawalan ng tiwala sa Diyos, sana ay magbalik loob na kayo habang may oras pa.